sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Hi, story time muna tayo mga kasisi, mga kalalabs. At dahil nga sa kasipagan ko mag-upload at mag-edit ng video ito, so inabot ng siyam-siyam. Sabi ko nga i-upload ko ito kapag nanganak na ako. So hindi ko nagawa dahil pag may anak pala wala ka ng time, ang dami mong ginagawa. So hindi ko naisip na i-upload ito. So ngayon ko lang naisip dahil kung hindi pa nga napuno ang aking gallery, hindi pa maa-upload. So ayan. February 17, 2024 nga ako nag-start nito na bumalik ulit sa OB sa hospital para alagaan ako. So ayan, dahil sa tagal kong mag-mens 2 beses sa isang taon ay pinag-inom muna nila ako ng pills para maayos ang aking hormonal imbalance para magka-mens ako. So sa wakas, nag-mens ako at pina-start na nga po nila ako maglagay ng Estroderm at Amelgen. So ilalagay ko na lang po dito kung ano para saan yan. Kayo na po ang bahalang magbasa kung para saan itong Estroderm kasi pag in-explain ko ay mahahabaan pa tayo at matatagalan, maraming kwento, maraming hanash. Kaya ilalagay ko na lang kung para saan ito. In-explain na yun sa akin ng doktor pero hindi pa rin ako na-content at nakalimutan ko kaya nanood ako sa YouTube kung paano pa maglagay. So, at dahil nga hindi natural yung pagbubuntis ko, IVF, kaya ganito maraming nilalagay, ang daming hanash, ang daming turok. So every 3 days ako bumabalik sa hospital para i-control nila, i-ultrasound. Then ngayon po, yung dalawa nito ay, itong dalawa, ilalagay ko dito. Dito sa pisngi ng puwet. Sa ating, pimpim. So ayan. Thank you guys. March 5, 2024, ito yung second embryo transfer ko. Medyo kinakabahan talaga ng sobra kasi ito na yung last na egg naming nakaprosen ni Mister. So, wala kaming ginawa kundi magdasal na maging worth it ang lahat na mabuo na talaga si baby. So, ito na nga, after 12 days ng embryo transfer ay pinabalik ako sa hospital para i-blood test. So, salamat sa Panginoon, nag-positive siya at kaunting percent pa lang. So, sabi ng doktor ay bumalik ako after 7 days. So, habang naghintay ako ng 7 days, ay nag-PT ako. So, positive. So, sobrang kaba ko dyan guys na nag-PT ako habang hinihintay ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, kinakabahan, na nininervyos, nanginginig ang tuhod ko, ang kamay ko. Sabi ko, wala akong ginawa dyan kundi magdasal na Lord. Ipagkaloob nyo na sa amin ito na mag-positive kasi kung magkataon, back to inject na naman kami, back to proseso na naman. Ang hirap, lalo na yung kinukulik ang egg. Ang hirap ng sitwasyon. Kaya finally, Lord, at walang hanggang pasasalamat at pinagkaloob sa amin na mag-positive at buntis ako. At ayun na nga, after 7 days, yun, positive talaga, 90%, 100% na buntis ako. Thank you so much, Lord. Walang hanggang pasasalamat. Wala sa ito, no? Palagi. Pero yan, grabe. Hindi ako magpanaw. Yan ang Pagkagising ni Mr. pinakita ko na sa kanya, pero excited ang person at tumawag agad sa Batangas at sobrang saya nila mami at daddy. God bless you na. Nakaw. ni mami. Mm. Ito. Pick up tuloy yan. Sa ano po? Sa Biyernes. Sa sunod na Biyernes. Anong sayo ng doktor? Yun lang ang susundin niya. Walang... Nagdalawang guhit na, oh. Okay. Yan, oh. Kaya ano na. Every 3 days pala ako nagpapalit nitong Estroderm patches. At 3 days naka-stay yan din sa akin dyan at sa pitan. Tapos saka ako magpapalit after 3 days. Wala lang, na-share ko lang itong IVF journey ng pagbubuntis ko. Nilalagay ko every 3 days. Ayan. Ito naman po, morning and evening. Nilalagay ko sa pimpim. Morning like alas 9, tapos before ako matulog, 9, maglalagay na po yan, itong lahat ng 3 months or 12 weeks. Ito naman, yung Estroderm ay patches. Ito siya guys. Patches na parang, patches or chiroto. Yung parang band-aid siya, transparent ang loob. Ito naman yung ininom ko. Ito naman tinake ko dahil hindi ako nagmi-mens nga, irregular ako. So, pinainom nila ako ng pills for 10 days. So, ayan lang ang na-share ko guys.